Sa pagkakataon pong ito ay nais ko pong talakayin yung tungkol sa kasalanan. Pero ito pong kasalanan ito ay particularly binanggit po sa salita ng Diyos. 7 things God especially hates. Actually, sin. Alam naman po natin mga kapatid, ng lahat ng uri ng kasalanan ay hindi po gusto ng Diyos. Pero ito pong 7 ito ay talagang binigyan ng specialty sa pagbanggit ng banal na kasulatan. At ito po ay matatagpuan sa aklat ng Proverbs, verse 12 hanggang 23. So basahin ko po yung verse 12, sagutan po tayo hanggang sa matapos. A worthless person, a wicked man, goes about his crooked speech. Verse 13. With perverted heart devises evil, continually sowing discord. 15. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are abomination to Him. Verse 17. A heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil. Verse 19. My son, keep your father's commandment and forsake not your mother's teaching. 21. When you walk, they will lead you. When you lie down, they will watch over you. And when you awake, they will talk with you. And verse 23. Yan, purihin po muli ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay muli magpasalamat sa Diyos. Dakilang Diyos aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang iyo pong pagsubaybay, ang iyo pong pagtuturo sa bawat isa sa amin. Nawa po ay makamtan ng bawat isa na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Dalangin namin o Diyos, ang iyo pong karunungan ay amin pong matutunan. At higit sa lahat, amin pong may sabuhay ang lahat ng amin pong pag-aaralan. Purihin ka o Diyos, ito pong aming samot-dalangin muli. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. Yan. So alam po natin that God hates all kinds of sin. Lahat ng uri ng kasalanan. Pero ito pong 7 ito, maaari ay dito rin nag-uugat, yung mga iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya po ito particularly binanggit ng banal na kasulatan. These 7 are particularly hated by God. So galit na galit po ang Diyos sa 7 ito. So number 1, Proverbs 6:17, haughty eyes. Yun po yung una. Ano ba ang ibig sabihin ng haughty eyes? Haughty eyes means a proud look. Mapagmalaking mata, pagtingin. Nung araw, pag nanonood ka ng pelikula, drama, di ba? Tinitingnan yung isang tao na mapangmata, tinitingnan yung isang mahirap mula ulo hanggang paa, At kung ano-anong sinasabi niya, Ikaw ay ganito, ganon. Yan. So, ganon daw, yung mayabang na tingin. Haughty eyes. Ano po ang sabi sa awit 10:2? In arrogance, the wicked hotly pursue the poor. Let them be caught in the schemes that they have devised. So, yun daw pong mga masasama, ang kanilang inaapi ay yung may hirap. Palagi. At darating ang oras, sila ang mismong mabibiktima ng kanilang mga ginagawa. So, darating ang oras, sabi ng Psalms 10:2,
Let them be caught in the schemes that they have devised. 73:6. Therefore, pride is their necklace. Nakakwintas na daw, no? Yung pagmamalaki sa kanilang leeg. Violence cover them as a garment. So, nandyan na rin yung violence, ano? Parang nakasuot na sa kanila. Psalms 119:21, you rebuke the insolent, accursed ones who wander from your commandments. So, lahat po ng ito, yung kayabangan, nagpapakita na tayo ay napapalayo na sa mga utos ng ating Diyos. At ulitin ko yung 6:17, haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Tatlo po yan, ano? Tatlong kasama dyan. Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom. Tingnan po ninyo yung kaibahan, ano? Pag meron daw pride, may kayabangan, darating daw ang oras na disgrace, kahihiyan, no? Darating ang oras. Pero yung humble, yung mapagpakumbaba, darating naman ang katalinuhan, no? Wisdom, true wisdom from God, no? So yun po ang darating. 16:18 ng Proverbs. Pride goes before destruction, no? And a haughty spirit before a fall. So bago dumating ang destruction, nandyan muna yung pride. Pag mataas, no, sa harapan ng Diyos. Ang ating nga pong Panginoong Hesus ay nagpakumbaba, di ba? Siya po ay nagkatawang tao. At sabi sa Biblia, namuhay na parang alipin. No? So kung ang Panginoong Hesus ay marunong magpakumbaba, kung tinatawag mong iyong sarili na tagasunod ng ating Panginoong Hesus, dapat marunong din tayong magpakumbaba. Proverbs 16:19, it is better to be of a lowly spirit with the poor than to divide the spoil with the proud. So, mas mabuti daw na kahit kasama natin, puro may hirap, no? Magkakasama tayo, pero may kababaang loob. Kaysa, meron nga tayong pinaghahati-hatian, puro naman mayayabang yung ating kasama. No, yun po ang sinasabi dyan. Proverbs 21:4, haughty eyes and proud heart, the lamp of the wicked are sin. No, so, kasalanan talaga sa harapan ng Diyos. Ano pa po? Hosea 7:10, the pride of Israel testifies to His face, yet they do not return to the Lord their God, nor seek Him for all of this. Tingnan niyo po yung kasalanan ng bansang Israel. Ano ho? Alam na nila na sila po ay nagkakasala sa Diyos. Subalit ayaw nilang magbalik loob sa Kanya. Sa lahat ng kanilang nagawang kasalanan, ayaw nilang magbalik loob sa Kanya. Habakkuk 2:4, behold, his soul is puffed up, it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith. No? So yung mayabang medyo lumulobo. Sabi nga natin, lumalaki ang ulo, no? Minsan. Actually, hindi naman talaga nakikita lumalaki yung ulo. No? Kasabihan lang. Pagka ang isang tao ay umasenso, tapos nakakalimot, sabi natin, lumaki na ang ulo, no? Kasi sikat na. Mapera na, no? So sabi dito, his soul is puffed up, it is not upright within him. But the righteous shall live by faith. 1 John 2:16, for all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Tandaan po natin mga kapatid, yung pong lahat ng yan, no? Yung ating gustong-gusto, na gusto ng ating laman, yung gusto ng ating mata, no? Yung nakikita natin na hanggat kaya, no? Dapat lahat ay nasa latest. Yan. Yung ating mga gadgets,
Yung ating mga gamit, no? Dapat latest. Yan yung desires of the eyes. At saka yung pride of life. Tandaan natin mga kapatid, hindi daw yung galing sa Ama, kundi sa Diyos. At gusto nga ng ating Diyos, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. No? Yung pinapahalaga ng mundo, hindi dapat yon ang mas mahalaga sa atin. Ikalawa po, falsehood. Proverbs 6:16, haughty eyes, a lying tongue. No? Yung pagsisinungaling. Kapag tayo ay nagsisinungaling, sino daw ang ating ama? Yung kaaway, siyempre, no? Sapagkat siya ang ama ng kasinungalingan. Si Satanas po tinatawag na ama ng kasinungalingan. Kaya kapag tayo nagsisinungaling, ay nagiging tatay natin siya, no? So anumang klase ng kasinungalingan, ano? May tinatawag tayo minsan white lies. Kahit ano pang kulay na kasinungalingan niyan, kasinungalingan pa rin. Ano? So dapat palagi tayong magsasabi ng katotohanan. Sabi po sa Leviticus 19:11, you shall not steal, you shall not deal falsely, you shall not lie to one another. No? Kapantay, ano? Kapantay nung pagnanakaw, kapantay nung hindi pagsasabi ng tama o pagdidil ng mali. Yung kapag tayo ay nagko-conduct ng ating business ay merong shady part, no? Hindi tayo nagsasabi ng totoo. Nasabi natin, no, sige, pag mag-invest ka rito, kikita ka ng 30% a month, no? Saan ka nakakita ng ganun? Samantalang sa bangko, magkano lang kikitain mo? 1%. 1% a year. Hindi a month. So, dahil sa kagustuhan mo naman, na kumita ng malaki, mag-i-invest ka nga. Yung pala, wala na. Makakakuha ka lang ng 30%, mga 3 buwan. Ika-4, hindi mo na makita yung taong pinag-investan mo ng iyong pera. No? Napakatagal na ho ng ganyang klase ng kalokohan. Ano? Pero may mga nabibiktima pa rin. Siyempre, ang gusto kasi ay kumita ng madalian. Sabi po sa awit 5:6, you destroy those who speak lies. The Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man. So galit na galit po ang Diyos dyan sa kasinungalingan. 101:7 ng awit, no one who practices deceit shall dwell in my house. No one who utters lies shall continue before my eyes. So sabi po ng Panginoon yan, ano ho? Hindi raw pwede na manatili ka sa tahanan ng Diyos kung ikaw ay isang sinungaling. No? Awit 120 verse 2. Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue. No? So sinasabi niya dyan, ilayo mo ako, Panginoon. Iligtas mo ako sa isang dila na sinungaling. Ayan. 12:22, Proverbs, lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are His delight. No? Sa mundo po natin ngayon, kumbaga parang tanggap na ang kasinungalingan. Ano? Lalo na yung mga, hindi naman lahat, no? Pero may mga politiko, lalo na pag eleksyon, no? Lahat ipinapangako kahit hindi kayang gawin, kahit hindi naman niya talaga gagawin. Pero lahat pinapangako niya para makakuha lang ng boto. At pag naiboto na, wala na, nakakalimutan na, no? Yung kanyang mga pangako. 19:9 ng Proverbs, a false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will perish. No? Kaya napako sa krus ang ating Panginoon kasi may mga lumitaw na witnesses na hindi naman totoo. Mga bulaang witness.
Hindi naman talagang alam yung kanilang sinasabi. Sa panahon natin, marami rin pong ganyan. Binabayaran lang, para magkalat ng kasinungalingan. At maraming tao ang naniniwala. Tandaan po natin, a false witness will not go unpunished. Meron pong lahat kaparusahan yan sa harap ng ating Panginoon. No? Makalusot ka man ngayon, later on, sisingiling ka rin yan. Proverbs 21:6, the getting of treasures by a lying tongue is a fleeting vapor and a snare of death. Ano pong example niyan? Yung mga budol-budol, ang galing magsalita. Kinukuha yung iyong tiwala at ikaw ay tiwalang-tiwala naman. Hanggang sa magbitaw ka na ng pera, Budol-budol. Sabi nila, may kasamang daw yan parang hypnotism, pag kinakausap ka. Meron akong dati kasama sa trabaho. Pag uwi niya ng bahay, may nakausap lang siya, Maya-maya, kasama na niya sa bahay. May dalang jeep, pampasahero, private. Maya-maya, dala-dala na yung kanilang mga gamit sa bahay. Nilabas na. May iniwanan lang na isang bag sa kanya. Sa kanyang tingin, punong-puno ng pera yung bag. Kaya nung nilalabas yung gamit, okay lang kasi may naiwan naman pera. Nung mahimasmasan, nung mabuksan yung pera, puro pala dyaryo ang laman. May pera ko konti, isang piraso lang na pera na tunay, Tapos ang rest. Ganun po yung sinasabi diyan, the getting of treasures by a lying tongue, Ikaw ay kinakausap at maya-maya wala na, dala na lahat ang gamit mo. Colossians 3:9, do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. So kung tayo po ay talagang binago ng ating Panginoon, kung dati tayo, kung makapagsinungaling ay ganun-ganun na lang, pag binago tayo, dapat tayo po ay hindi na sinungaling. Hindi na tayo nagsisinungaling. Puro totoo na yung ating sinasabi. Number 3 po, cruelty. Pagiging, ano yan? Masyadong cruel. Ano ba sa Tagalog ang cruel? Mabagsik daw. Masyadong mabagsik sa kapwa. Parang walang awa. Sabi dyan sa number 3, hands that shed innocent blood. Innocent blood, wala namang kasalanan yung tao. Inuutang niya ang buhay, walang kasalanan. O di kaya, nadadamay lang minsan sa galit, Bigla na lang naghuhurumintado kahit sino, Kahit sino masalubong. Masyadong malupit. Deuteronomy 19:10, lest innocent blood be shed in your land, that the Lord your God is giving you for an inheritance. And so the guilt of bloodshed be upon you. So hindi po pwede, na inosente ay madadamay dahil sa iyong galit. 1 Samuel 19:5, for he took his life in his hand, and he struck down the Philistine. And the Lord worked a great salvation for all Israel. You saw it and rejoiced. Why then will you sin against innocent blood by killing David without a cause? Ito po yung sinasabi ng Diyos kay Haring Saul nung gusto niyang patayin si King David. Wala namang kasalanan talaga sa kanya si Haring David. Gusto lang niyang patayin dahil naiinggit po siya. Inalis na sa kanya yung pagiging hari at inilipat na kay King David. So gusto niya siyang patayin. Ito po ay nung mapatay ni Haring David, nung siya po'y teenager pa, si Goliath,
ay nagsimula na mainggit si Haring Saul kay David dahil doon sa pangyayaring yan. 1 Kings 2:31, the king replied to him, do as he has said, strike him down and bury him, and thus take away from me and my father's house the guilt for the blood that Joab shed without cause. So, ito pong si Joab ay pumatay ng isang tao na walang kasalanan. So, binawi rin yung kanyang buhay. 2 Kings 21:16, moreover, Manasseh shed very much innocent blood till he had filled Jerusalem from one end to another. Besides the sin that he made Judah to sin, so that they did what was evil in the sight of the Lord. Si Haring Manasseh, maraming pinatay na inosenteng buhay. Psalm 94:21, they band together against the life of the righteous and condemn the innocent to death. Sila po ay nagsama-sama, para kalabanin ang mga righteous, yung mga matutuwid. At sila po ay pumatay ng inosente na mga tao. Matthew 27:4, saying, I have sinned by betraying innocent blood. They said, what is that to us? See to it yourself. Ito po ay yung sinabi ni Judas, noong kanyang mapag-isip-isip na yung kanyang itinuro o ipinagkanulo yung ating Panginoong Hesus ay wala namang kasalanan talaga. Innocent blood. Kaya siya po yung nagsisisi. Sabi niya, I have sinned by betraying innocent blood. Sabi naman ng mga Sadducees, yung mga pari, what is that to us? Ano pakialam namin dyan? Bahala ka dyan. Kaya si Judas, dahil sa kanyang guilt na naramdaman, siya po ay nagbigti. Kinuha niya yung sarili niyang buhay. Number 4, evil devices. Proverbs 6:18, feet that haste run to evil. Awit 36:4, he plots trouble while on his bed. Tingnan niyo mga kapatid. Hindi pa tulog, Bagong matulog, nagpaplano na ng hindi maganda. He sets himself in a way that is not good. He does not reject evil. So, gabi pa lang daw, pinagpaplanuhan na. Kaya kung siya ay papatay, ang tawag po doon ay murder, Pinagplanuhan. Murder po yan. Mabigat po ang kaparusahan dyan. At sa awit 37:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. So, wag ko tayong mainggit sa mga tao na yumayaman dahil sa ginagawa nilang mga kalokohan. Sapagkat darating ang panahon, sila po ay sisingilin ng Diyos at sila po ay magbabayad. Proverbs 6:14, with perverted heart devises evil, continually sowing discord. Tingnan po natin ang resulta, Pag tuloy-tuloy na nag-iisip ng hindi maganda, nangyayari tuloy, nagkakalat siya ng mga hindi pagkakaunawaan, sa mga magkakasama. So, sowing discord, hindi pagkakaintindihan. Proverbs 14:22, do they not go astray who devise evil? Those who devise good meet steadfast love and faithfulness. Yung kabaliktaran, Pag mali ang ating iniisip, we will go astray, maliligaw tayo, mawawala tayo sa tamang landas. Pero kung ang iyong iniisip ay kabutihan, you will meet steadfast love and faithfulness. So, pag-ibig
at katapatan ng ating aanihin. No? Isaiah 32:7, as for this scoundrel, his devices are evil. He plans wicked schemes to ruin the poor with lying words, even when the plea of the needy is right. Tingnan nyo, palaging biktima yung may hirap. Ano ho? Palaging binibiktima ng mga nag-iisip ng hindi maganda. Ano pa po? Jeremiah 18:11. Now therefore say to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, thus says the Lord, behold, I am shaping disaster against you and devising a plan against you. Return everyone from his evil way and amend your ways and your deeds. Parang binabantaan na sila ng Panginoon. Ano ho? Kapag hindi ka nagbago, ito ang aking plano sa iyo. No? Nagpaplano na ako ng hindi maganda laban sa iyo. Kaya't magbago ka na. Yun po ang sabi ng Panginoon. Jeremiah 18:12. But they say, that is in vain. We will follow our own plans, and we will everyone act according to the stubbornness of his evil heart. Tingnan po ninyo, no? Talagang napakatigas ng ulo. Anong sabi? We will follow our own plans. No? Hindi ko susundin ang utos ng Diyos. Susundin ko yung sarili ko. Sabi niya. At ang katigasan ng aking pusong masama, siyang aking susundin. Ikalima po, morbidity. A heart that devises wicked plans, feet that make haste to run evil. Morbid. Pag sinabing morbid, grabe po yan. Proverbs 1:16, for their feet run to evil, and they make haste to shed blood. Talagang napakabilis, no? Walang katakot-takot gumawa ng masama. Proverbs 4:16, for they cannot sleep unless they have done wrong. They are robbed of sleep unless they have made someone stumble. So parang addict na, no? Ang addict, hindi makakatulog yan hanggat hindi ranas nung kanyang ginagamit, no? Kung saan siya addict. Parang ganito, addict na sila sa kasamaan, sa paggawa ng masama sa kapwa, no? Hindi daw sila makakatulog kapag hindi sila nakakagawa ng masama. Their feet run to evil, and they are swift to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of iniquity. Desolation and destruction are in their highways. Ano pa? Micah 2:1, woe to those who devise wickedness and work evil on their beds. When the morning dawns, they perform it, because it is in the power of their hands. So parang gabi, nagpaplano, kinabukasan, ginaganap yung plano nilang kasamaan. Ano? Kasi kaya nilang gawin. Romans 3:14, their mouth is full of curses and bitterness. Nung punong-puno ng masasamang pananalita ang kanilang dila. No? And Romans 3:15, their feet are swift to shed blood. So palaging ganon, no? Innocent blood. In their paths are ruin and misery. Yung kanilang dinadaanan, no? Maraming nasasaktan. Maraming nalulungkot. 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Tandaan natin mga kapatid, yung ating kaaway, si Satanas, naglilibot-libot lang yan. At the moment na makita ka niya na ikaw ay nanghihina, ikaw ay mahina, aatake po yan. So, sabi dyan, be sober-minded, be watchful. Palagi tayong magbantay, no? Baka tayo masingitan ng kaaway. 1 Peter 5:9, resist him
dapat ay kalabanin natin siya. Firm in your faith, maging matatag tayo sa ating pananampalataya, knowing that same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. So hindi lamang po tayo ang nakakaranas ng kahirapan. Ito pong pandemic na ito ay hindi lang po sa Pilipinas. Buong mundo po yan. No? So yung ating pong mga kapatid sa pananampalataya na nasa ibang bansa, pareho lang po ng ating nararanasang kahirapan. Ano? So huwag nating isipin na tayo lang po ang nakakaranas ng ganyan. Number 6, ito ang isa, being a false witness. A false witness who breathes out lies and one who sows discord among brothers. Yan yung nagpapabayad para lang magkalat ng kasinungalingan. No? Ayaw na ayaw ng Diyos dyan. Exodo 20:16. You shall not bear false witness against your neighbor. Isa po yan sa 10 utos ng Diyos. Tandaan po natin. Huwag kang titistigo ng mali sa iyong kapwa. Huwag na huwag. Exodo 23:1, you shall not spread a false report. Huwag kang magkakalat ng maling kwento. You shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness. No? Dahil nangangailangan ka ng malaking halaga, binayaran ka, pumayag ka naman. At ikaw ay nagkwento na ng kung ano-ano, pero hindi naman pala totoo. Proverbs 12:17, whoever speaks the truth gives honest evidence, but a false witness utters deceit. Proverbs 19:9, a false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will perish. So, tanda natin, may kaparusahan po yan pag tayo ay sumasaksi ng mali. Proverbs 24:28, be not a witness against your neighbor without cause, and do not deceive with your lips. So, kung di naman talaga totoo, ay wag tayo magsasabi. No? Huwag nating patotohanan. Yung pala'y mali naman, di naman totoo. Kahit hindi mo nakita, ay sasabihin mo. No, mali po yun. Proverbs 24:29, do not say, I will do him as he has done to me. Yung pala'y gusto lang gumanti. Dahil nagalit, sumama ang loob. No? Dahil may nagawang kamalian yung kanyang kapitbahay sa kanya. I will pay the man back for what he has done. Siya po'y naghihiganti lang. No? Kaya kahit hindi totoo, ay kanyang pinagsasabi para masira yung kredibilidad ng tao. Mali po yun. Ayaw ng Diyos na tayo ay nag-iisip sa pagganti, no? Sa kapwa. Anong sabi niya? Hayaan mo ako ang gumanti para sa iyo. No? So wag tayong mag-isip ng pagganti sa kapwa, hayaan natin ang Diyos. Sigurado po yan. Kasi pag tayong gumanti, yung ating pong pagkakilala sa katarungan ay hindi po kagaya ng katarungan ng Diyos. Pag Diyos po ang gumawa, sigurado po yan, nasa tamang katarungan. No? Minsan tayo sobra o kulang pag tayo ang gagawa. No? Proverbs 25:18, a man who bears false witness against his neighbor is like a war club or a sword or a sharp arrow. So ikinukumpara po tayo sa isang klase ng panggera, no? Kung tayo ay nag-witness ng mali. Matthew 19:18, He said to him, which ones? And Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Nagtatanong yung tao, ano bang dapat kong gawin para ako ay maging mabuti? Sumagot ang Panginoong Hesus at kasama yung huwag kang magwi-witness ng mali. So number 7 po,
Dissenter. Ano ibig sabihin yan? Sowing evil and misunderstanding. Yung gusto niya palaging magulo. Siya ang pinagmumulan ng gulo. Kasi pag may narinig dito, dadalhin sa kabila. No? Wala na po dapat sa ating ganyan. Ano? Yung mga naririnig ay pinararating lahat sa iba. Kaya nagagalit tuloy. Hindi balik kung eksakto yung sinabi. Kalimitan naman po yan, may bawas, may dagdag. Pero mas malamang may dagdag. No? Para yung kwento niya mas exciting. No? Kasi kung simpleng kwento lang, hindi exciting masyado eh. Hindi masyado nakikinig yung kanyang pinagkukwentuhan, kaya dadagdagan niya yon. No? So, naalala niyo yung kwento ng manok, do? Nalagasan ng balahibo, yung manok, isang balahibo. Kapapasa ng kwento, pagdating sa dulo, wala ng balahibo yung manok. Naubos na. No? Kasi bawat nagkukwento, dinadagdagan. Yung siga nito, nahulugan, 2 balahibo. Susunod, 3 na, 4. Hanggang sa dulo, naubos na yung balahibo ng manok. Job 4:8. As I have seen, those who plow iniquity and sow trouble, reap the same. So kung ano daw yung ating itinatanim, yun din ang ating aanihin. No? So wag tayo magtanim ng kasinungalingan at kaguluhan. Proverbs 6:14. With perverted heart devises evil, continually sowing discord. At sa 15, therefore, calamity will come upon him suddenly. In a moment, he will be broken beyond healing. Tingnan po ninyo yung kararatnan ng mga tao na gumagawa niyang palagi. Sabi niya, yung kalamidad, darating sa kanya, biglaan. No? At siya po ay mababasag na hindi na siya muling gagaling. Napakahirap po niyan. Pag tayo ay naparusahan ng ganyan. Hindi ka na gagaling pa. Proverbs 16:28, a dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends. So minsan po nagiging dahilan ng pag-aaway ng magkakaibigan dahil sa maling kwento, no? Dahil sa maling mga ikinikwento sa iba. Yung pala, naiinggit lang yung nagkukwento kasi close na close yung dalawa. Pag-awayin ko nga ito. No? So, ganun po ang ginagawa. Whoever sows injustice will reap calamity, and the rod of his fury will fail. Hosea 8:7, for they sow the wind, and they shall reap the whirlwind. Huwag ka daw magtanim ng hangin. Anong anin mo? Bagyo. The standing grain has no heads, it shall yield no flour. If it were to yield, strangers would devour it. So yung atin daw mga tinanim, hindi magkakaroon ng laman. No? At kung magkalaman man, hindi tayo ang makikinabang. Galatians 6:8, for the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So kung tayo po'y magtatanim, huwag sa laman, sa Espiritu, parang ating pong anihin ay eternal life. No? Para po sa ating summary, mga kapatid, 7 things God especially hates. Number 1, haughty eyes, yung mayabang na mata. Number 2, kasinungalingan. Falsehood. Number 3, cruelty, yung pagiging malupit ng tao sa kanyang kapwa. Number 4, evil devices, pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Number 5, morbidity, a heart that devises wicked plans. Number 6, being a false witness to others. And number 7, dissenter, sowing evil and misunderstanding. Para po sa ating conclusion, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Muli tayo po ay aawit.
at mananalangin sa ating Diyos. So, mga kapatid, sa Panginoon, alam po natin na ang lahat ng kasalanan ay galit po ang Diyos dyan. Ano po? Pero tandaan po natin, ito pong 7 kasalanang ito ay talagang especially binanggit ng Diyos, no? Na kanyang talagang kinagagalitan. Ito pong mga diniscuss po natin are particularly hated by God, no? So wag na wag po nating gawin ang mga bagay na ito. It is our deep concern, therefore, to keep these sins out of our lives, no? And all type of sins, for that matter. Let us continue to obey all that God has taught us in all the studies we have learned in His Word, and continue to live according to His will. Mga kapatid, mahirap po, no? Kung aasa tayo sa ating sariling lakas, sa ating sariling kalunungan, no? Para matupad natin ang mga bagay na ito. Subalit ang ating pong Diyos ay nagsasabi, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ang lahat po ng ating kailangang lakas, even physically, even spiritually, ay araw-araw niyang pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Sapagkat ito pong ating kailangan upang tayo ay magkaroon ng victory sa ating buhay bilang mananampalataya. So to God be all the glory, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Nawa po, Panginoon, tuloy-tuloy na bigyan mo kami ng kalakasan, O Diyos, upang ang lahat ng 7 ito na ninanais mong mawala sa buhay ng bawat isa sa amin ay tuloy-tuloy naming mapagtagumpayan sa araw-araw ng aming buhay. Alam po namin, O Diyos, na mahirap pong gawin ang mga bagay na ito. Subalit, sumasampalataya kami na dahil sa mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, hindi mo papayagan, O Diyos, na anuman sa 7 ito ay magkamaling magawa namin sa aming buhay. Kami po ay sumasampalataya. Kami po ay punong-puno ng pag-asa, O Diyos, na hindi mo pababayaan ng sinuman na mahulog sa bitag ng kaaway. At tuloy-tuloy, ang buhay namin ay magiging mapagtagumpay sa iyong harapan. Sapagkat ito ang aming samot-dalangin. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin.